hilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Political Advisor Ronald Llamas na nakuna ng litrato habang bumibili umano ng mga piniratang DVD. Humingi na ng paumanhin kay Pangulong Aquino. Llamas, naghain na rin ng paliwanag sa gitna ng gumugulong na administrative investigation. Dating NBI Director Magtanggol Gatdula, hiniling sa Manila RTC na palawigin pa ang TRO laban sa investigasyon ng DOJ kaugnay ng pagsasangkot sa kanya sa pagdukot at pangingikil umano sa isang Haponesa. Boksingerong si Carlo Maquinto na biglang nawala ng malay matapos ang laban, comatose at nasa maselan pa rin kondisyon. Mga kaanak ni Carlo, umaasang bubuti rin ang kanyang kalagayan. Umano'y pagbibigay ng diskwento kay Chief Justice Renato Corona sa pagbili niya ng kondo sa Taguig, kinwestiyon ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Matapos hiranging isa sa new 7 Wonders of Nature, Puerto Princesa Underground River, isusulong ng DENR na kilalanin bilang isang mahalagang ecological site. Sa Thailand, tunghayan ang karera ng mga kama. At sa showbiz saksi, Civil Rights Era film na The Help, big winner sa 18th Screen Actors Guild Awards. Saksi. Formal lang humingi ng paumanhin si Presidential Political Advisor Ronald Llamas kay Pangulong Noynoy Aquino kaunay ng kanyang pagbili umano ng mga piniratang DVD. Naghain na rin ang paliwanag si Llamas sa gitna ng gumugulong na administrative investigation ng Malacanang. Saksi si June Veneracion. Ang litratong ito ang nagpahama kay Presidential Political Advisor Ronald Llamas na namimili umano ng pirated DVD ayon sa editor ng Philippine Daily Inquirer na may kuha nito. Pati tuloy kampanya kontra pamimirata ng gobyerno, nalagay raw sa alanganin. Kanina sa isang pahayag na inilabas ng kanyang opisina, sinabing humingi na raw ng paumanhin si Llamas sa Administrasyong Aquino para sa kahiyang ididulot daw sa gobyerno ng artikulo at larawan ng kanyang pamimili ng mga piniratang DVD noong nakarang linggo. Ipinaliwanag din sa statement na pinili na lang daw manahimik ni Llamas para hindi raw pangunahan ang investigasyong ikinasa ng palasyo. Biyernes na maglabas ng memorandum sa Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. para pagpaliwanagin si Llamas. Nagsumiti na raw si Llamas sa paliwanag at nakausap na rin ng Pangulo sa gitna ng gumugulong na administrative investigation. Handa raw itong harapin ni Llamas. Sa administrative investigation daw malalaman kung meron bang pananagutan si Llamas makarang matsyempohan na namimili ng piniratang DVD. Pero habang sinasagawa ang investigasyon, na kay Llamas na raw ang desisyon kung nais ba nitong magbakasyon muna o manatili pa rin sa kanyang pwesto. Paano po ba? Depende po din siguro dun sa gravity nung allegation and also it depends on the personal discretion of the one who is being investigated. So there's no need to take a leave? We will leave that to the judgment and to the discretion of Secretary Llamas. Nauna nung sinabi ng Optical Media Board na sa ngayon ay wala pang batas na nagpaparusa sa mga bumibili ng pirated DVD. Gayon naman ayon sa palasyo, dapat daw magsilbing halimbawa ang mga opisyal ng gobyerno para labanan ang pamimirata. June Veneracion ang inyong saksi. Hiniling ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula sa Manila RTC na palawigin ang TRO laban sa investigasyon ng DOJ kaugnay ng pagdadawit sa kanya sa pagdukot at pangingikil umano sa isang Haponesa. Saksi si Dante Perelio. Personal na nagpunta ng Manila RTC ang nasibak na direktor ng NBI na si Magtanggol Gatdula kanina. Yan ay para hilingin mapalawig ang Temporary Restraining Order o TRO sa pag-imbestiga ng Department of Justice sa mga reklamo laban sa kanya, kaugnay ng umano'y pangingidnap, iligal na pagdetine at pangingikil sa Japanese national na si Norio Ohara. Ngayong araw kasi nagtapos ang 3 araw na TRO na unang ibinigay ng korte kay Gatdula. Hindi agad naglabas ng desisyon ng korte sa hiling ni Gatdula habang hinihintay ang sagot ng gobyerno. Ayon sa abogado ni Gatdula, hindi raw nabigyan ng due process ang nasibak na direktor ng NBI
Dahil sa loob lamang ng isang buwan, ay nakapagpalabas daw agad ng 176 na pahinang desisyon ang DOJ Investigating Panel. Kung papayagan natin magpatuloy ito, lahat ng ating constitutional rights delikado na. If they can do this to a Director Gatdula, they can do this to a Juan de la Cruz. So pwede nilang i-railroad ang kaso kung para ma-achieve nila yung gusto nila, wag naman. Ang paratang na ito, itinanggi ng Department of Justice. Meron bang moro-moro na nag-marathon hearings yung panel na halos hindi na nga sila nagpasko at nag-New Year dahil tinatapos nila yung report sa dami ng mga dokumento including yung TSNs? Moro-moro ba yung voluminous yung records? Ayon kay Gatdula, gusto raw niyang malinis ang nadungisan niyang pangalan kahit hindi na raw siya naghahangad pang bumalik sa serbisyo. Hindi ka humingi ng tulong sa iglesia? Hindi. Wala akong alam dun sa ano. Pero ano po yung parang inano daw yata na parang pinipressure daw yata? Hindi ko rin alam yan. Wala akong alam dun. Samantala, nag-report na sa trabaho ang bagong upong OIC ng NBI na si Atty. Nonatus Rojas. I-review raw niya ang track record, performance at tungkulin ng pamumuno ang ahensya. Mula noon, okay naman ang NBI. It's just this one small mark na nagkaroon ng perception ang public na there's something wrong with how the systems work in the NBI. At sa tingin ko, this can be restored and this is an isolated case that is being handled already. Ako si Dante Perelio, ang inyong saksi. Comatose at nasa maselang pa rin kondisyon si Carlo Maquinto, ang boksingerong nawala ng malay matapos na makipagbakbakan. Sa kabila nito, umaasa mga kaanak ni Carlo na malalagpasan niya ang pagsubok. Saksi si Cesar Apolinario. Sa buong maghapon, wala pa raw nakitang senyales sa mga doktor na magigising na sa pagkakomatose ang boksingerong si Carlo Maquinto. Pero pag-asa raw ang atid sa kanila ng paggalaw daw ng daliri ni Maquinto nang kausapin ito ng kanilang ina. Kasabay nito nang ilid pa raw ang luha ng boksingero habang pinakikiusapan ng inang lumaban para sa kanyang buhay. Sinasabi ng mga doktor na hindi maganda yung kalagayan niya. Pero umaasa pa rin kami na magigising pa siya. Hindi kami nawawala ng pag-asa na mabuhay siya. Sa gitna ng laban niya kay Mark Joseph Costa noong Sabado, tinamaan si Maquinto ng matinding kombinasyon mula sa kalaban hanggang mapahiga sa lona. Sa pagpapatuloy ng laban, nasundan pa ito ng isa pang knockdown. Pero sadyang matapang si Carlo na sa halip na kumapit na lamang, nakipagsabayan pa ng palitan ng malalakas sa suntok na muntik pang ikapagsak ni Costa bago magtapos ang ikalawang round. Sa mga tinamong suntok, napuruan si Maquinto kaya na-comatose. Tinext ko siya mga Wednesday na sabi ko saan ka na, sabi niya dito na ako sa Maynila. Yung Sabado, laban niya 5:30. Tinext ko siya, sabi ko good luck sa laban mo. Sabi niya salamat G, sabi niya ganun. Kasi yun na, wala na. Hindi na umarap ang ina't isa pang kapatid ni Maquinto, gayon din ang manager na si Anson Chu na nakatutok daw sa lagay ni Carlo. Iniimbestigahan na ng Games and Amusement Board ang sinapit ni Maquinto matapos mapanood ang kopya ng laban nito na dinala mismo sa GAP ng promoter na si Jerry Peñalosa. Rest assured that this incident is also another wake-up call na titingnan natin kung paano natin mas mapapaganda yung if we can do any measures na to help prevent such an incident from happening. Cesar Apolinario, ang inyong saksi. Samantala, posibleng magtalaga na lang si House Speaker Sonny Belmonte ng caretaker para sa ikalimang distrito ng Negros Occidental kapalit ng yumaong si Iggy Arroyo. Ang misis naman ni Arroyo na si Aleli, hinihintay pa rin ang visa para makabiyahe sa London. Saksi si Salima Refran. Dinatna ng GMA News na nagliligpit na ng mga gamit sa kanyang opisina ang staff ng yumaong kongresistang si Iggy Arroyo. Nakababa ng ilang frames at ang mismong pinto, tinanggalan na ng pangalan ng kongresista. Iniimbentaryo na rin ng staff ang laman ng opisina, partikular ang mga dokumento, pero hindi pa raw maliligpit lahat. Kung anong in-endorse sa amin, pag upo ng congressman,
Yun lang din po ang ito-turn over namin sa house. And definitely, wala pong mga personal properties na merong ibinigay sa amin at pwede namin pakialaman. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino magsisilbing kinatawan sa Kamara na mauulilan ng ikalimang distrito ng Negros Occidental. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte, posibleng gamitin daw niya ang kapangyarihang magtalaga ng pansamantalang tagapangalaga sa distrito ng isang nag-resign o yumaong kongresista pag naideklara ng bakante ang posisyon ni Arroyo sa pamamagitan ng isang resolusyon. Posibleng mula ito sa staff ni Arroyo o kongresista ng lalawigan ni Arroyo. Matagal daw kasi kung magpapatawag pa ng special elections at eleksyon na rin naman sa susunod na taon. The death occurs in the first half and therefore the new guy can actually assume at least half of the term. I've always been for an election. Pero ayun it takes us time to pass the resolution. The COMELEC will need 2 to 3 months to prepare for the elections, assuming that they have the funds for it. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan sa embahada natin sa London ng kampo ng asawa ng kongresista na si Aleli Arroyo para sa mabilis na repatriation ng labi ng kongresista. Hinihintay na lang daw ang visa ni Aleli para makalipad na patungo roon kung saan nakahanda ng mga papeles na kailangan daw niyang pirmahan. What she wants lang is for her rights to be recognized as the legal wife. In other words, baka pwede namang lumugar, di ba? Pwedeng lumugar siya yung asawa So maybe she should be respected as the legal wife. Ang kinakasama ni Arroyo na si Grace Ibuna, tumanggi mang sagutin ang mga pahayag ni Mrs. Arroyo, inaming komplikado raw ang sitwasyon niya ngayon. Gayunman, hindi raw niya nanaisin na maranasan ng iba ang tindi ng sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ni Congressman Iggy. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi.